May sapatos rin ba kayo katulad nito na medyo naninilaw na yung midsole? Ayan. Ito pa yung isang example yan, no? Papansinin nyo, hindi na siya sobrang puti. Sigurado ako one way or another, nagkaroon kayo ng ganyang sapatos. So today, tuturo ko sa inyo ano nga ba yung ginagamit natin para bumalik ito sa dati nitong pagkaputi. Una sa lahat, yung pinaka-basic, sole sauce muna gamitin mo. Huwag ka munang didiretso sa leather paint. Bakit ka mo? Dahil ang sole sauce is napapaputi niya yung mga sapatos in a normal way. Di halatang napintahan agad. Kasi once na napinturahan ng isang sapatos, pag hinawakan mo siya, mawipil mo na talagang napinturahan siya ulit. Kumbaga na-repaint siya, no? At may mga tao, tulad ko, ayoko kasi nung sapatos na nire-repaint. Although pwede naman, pero ako mas feel ko kung puputi siya in a normal way, kaya nga tayo gumagamit ng sole sauce. So kung medyo maarte ka, gusto mo na puputi sapatos mo kahit hindi siya sobrang puti, no? Katulad ng paint, ito na lang yung gamitin mo. Mga tao kasi prepare yung ganito kesa sa leather paint. So kung di naman di naman tumatalab sa iyo yung leather paint, may mga sapatos kasi na talaga deep-rooted na yung pagkadilaw ng sapatos. So gagamit ka na ngayon ng leather paint para habang buhay na yung pagkaputi nito. Ang kaibahan lang ng leather paint, syempre mas maraming procedure to. Meron pa tong top coat tsaka mga preparation bago mo i-apply. So it's up to you kung ano yung gusto mong gamitin sa dalawa. Kung gusto mo mapanood yung tutorial nito, panoorin yung ibang video natin dito, especially sa YouTube, step-by-step tutorial. Kasi hahaba tong vlog na to pag in-explain natin yung step-by-step procedure nito. Bali, sinishare lang natin paano nga ba mapaputi yung dating sapatos na kulay puti, ngayon ay medyo naninilaw na.